Magandang umaga sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Cabrera sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pero alam ko, hindi magandang umaga sa napakarami nating kababayan, lalo na yung kasalukuyan ay binabayo ni ni Super Typhoon Pipito. Ito ay tumama na sa Catanduanes kagabi at ito'y kasalukuyang namamaybay ng karagatan papuntang Quezon at Aurora at tinataya na ito ay tatama uli sa kalupaan ng mga magtatanghali. So, sinasamantala natin na wala may kuryente pa dito sa lugar ko, bagamat hindi naman direct ng tatamaan ng Laguna. So, doon sa mga dinaanan na ibayo pa rin pag-iingat at sana ay makabangon tayo uli. At doon sa mga dadaanan pa, tatamaan pa ng bagyo, lalo na sa Central Luzon at sa bahagi ng Cordillera at Northern Luzon, ay talagang ipaghandaan po natin ito sapagkat malakas ng bagyo, super typhoon. So mapag-uusapan natin sa ngayon ay siyempre ang nangunguna dito yung pagdalo ni Pangulong Duterte sa Quadcom at bagamat meron din tayong ibang pag-uusapan katulad ng pagbasa ng Republic Act 12064 at 12065 na nilagdaan ni Pangulong Marcos at ang a little bit about a follow-up on the denaturalization proposal ni Donald Trump sa Amerika. Pero bago muna yon, ang talakayin natin yung relevant dito sa Bagyo. Kasi ang tinalaki ko rin to sa punto de vista nung isang linggo, actually Martes ko yata tinalakay ito, na kung saan ah marami nagtatanong kailan ba dapat i-deklarang walang pasok. Yung ganon. Kasi malinaw naman na kailangan nating mag-ingat sa mga bagyo. Hindi ho pwede yung andyan na yung bagyo, saka lang tayo magkakanselan ng classes. Dapat pinagpaplanuhan ito, pinaghahandaan, lalong-lalo na may mga lugar, lalo na sa mga urban areas sa madaling bahain, kawawa naman yung mga bata. Natatandaan ko nung kapanahunan namin, signal number 3 lang talaga walang pasok pag college. Signal number 2, high school. Pag signal number 1, elementary. So, yun yung pamantayan. Signal number 1, elementary, walang pasok. Signal number 2, high school. Signal number 3, wala na talaga. Pati college, wala na. All levels. Kaya noon, signal number 2, naglalaglagan na yung mga puno. Meron pa kaming kasok noon sa College of Forestry nung ako ay undergrad. Naglalaglagan na yung mga sanga. Wala na po tayo sa panahon na ganoon sapagkat ngayon ay disaster risk reduction and management tayo. Pero bagamat ganun man, dapat ang mga LGU nag-iingat din sa pagkakansela ng classes. Kasi ang pagkakansela ng klase, iniiwanan na yan ng national government sa mga local government units. Bagamat ang national government pwede pa rin magdeklara, ang nangunguna na frontliner diyan sa pagdedetermina kung kailangan kansilahin ng klase ay ang mga LGU. Kasi sila yung nakakaalam. So, laging dati-rati, tampulan ng Kantyaw at even ng Batikos yung mga patulog-tulog ng mga mayor na ayan na, malakas na ulan, babaha na hindi pa nagkakansilan ng klase. Alam mo, hindi naman natin inaalis ang pag-iingat. Dapat mag-ingat nga tayo. Pero sana maingat din ang mga LGU sa pagdideklara ng walang klase. Yung tinitingnan nila, may science na po dito eh. Magkonsulta sa mga scientists eksperto sapagkat na-forecast na rin po natin ang weather. In fact, ang maganda dito, ano, hindi maganda, ang sa Bagyo, nalalaman na natin kung ano yung kailan tatama, saan tatama, gaano kadami ang ulan, anong kadami ang hangin. So, napipredict natin in 12 hours dadating yan, in 10 hours dadating yan. So, dapat maging ano tayo, maging scientific sa mga desisyon. Nandun na ako na talaga mabuti niyo yung pag-iingat. Pero the moment you begin declaring the suspension of classes and then walang nangyari, malakas, hindi umuulan o mainit, then nawawalan ng kumpiyansa at nawawalan ng tiwala ang mga tao sa siyensya. Yan lamang ang dapat natin pag-isipan kasi hindi naman po pwedeng pabara-bara lang tayo magdeklara. Nandyan yung alang-alang yung pananaw ng tao na pagtitiwalaan ka. Pero kapag patuloy kang biglang magsasabi na oh, walang klase, pero biglang wala naman, mainit, matutuwa yung mga bata. Pero habang maraming ganyan, ay sasabihin na, hindi na sila maniniwala sa'yo. Pag sinabi mong may bagyong dadating, baka sabihin, ayan na naman, wala naman yan eh. Di ba?
So, yun yung pinuna ko. No, don't get me wrong, we have to prepare for the incoming calamities, lalo na pag bagyo, extreme weather events. Predictable yan, na-forecast na yan. Pero gamitin ng science. Kasi napaka-elaborate na sophisticated na hindi na lang iisang source natin ng weather forecast. At talaga magkonsulta sumangguni sa mga eksperto. Hindi yung, kasi naintindihan ko rin yung mga mayors. Kasi mga mayors, siyempre, isipin nila, pag hindi sila magdeklara, babanatan naman sila ng mga botante. So, napopoliticize yung issue. Kasi mga botante. Pero ganun pa man, hindi pwedeng masyadong laging politikang iisipin na magpapapahugay ka, kaya cancel ka agad ng klase. Hindi ba? The moment you keep on doing that, and so hindi na ma-desensitize na ang tao kapag cancel ng kalisang klase, hindi naman nagkakameron ng ulan. Okay? Pero dapat alam mo talagang kailan talaga malala at kailan paparating yung mga mag-prepare ng one day before. Diba? Makikita mo naman yan sa mapa. Yung bagang alam mo na magtatama sa Isabela ang Isabela ang bagyo at tapos ang sabi ng Pag-asa ay ang kalahati lang ng Laguna ang may signal. Tapos pati ba naman yung mga wala bahagi ng Laguna walang signal, ikakancel ka ng klase. Hindi ba? It's not parang uh, scientific to say the least. Okay. Ang isa pang pinag-usapan ko last week, yung malimit na marami kasing nagtatanong kasi na-discuss ko yung mass deportation na proposal ni Donald Trump. Hindi ba na mga illegal na mga immigrants, yung mga walang papeles, mga undocumented, ay i-deport, mass deportation. Talakay na natin yan ngayon. Pero may nabanggit kasi ako na denaturalization. Kasi maraming nagsasabi na sinungaling daw ako. Tinatakot ko daw ang mga naturalized citizens sa Amerika. Kasi ang covered lang daw ng mass deportation ay yung mga illegal. Isa pong pagtutuwid. Inuulit ko po, yung denaturalization process ay isang programa din na gustong gawin ni Donald Trump. Ano po yun? Yung denaturalization kasi ganito, mayroong 4.1 million Filipinos sa Amerika. Mga 300,000 to 400,000 dyan, mga undocumented. So yan yung mga walang papel, mga nag-overstaying tourist, nag-TNT. Ang sa mga Pilipino naman kasi, hindi tayo katulad ng mga Latinos, galing Mexico, galing South America, na nagko-cross ng border. Yung nagko-cross ng border, sa atin, marami mga Pilipino talaga, ang pagpasok sa Amerika legal, ibig sabihin nagturista, nag-graduate school, di ba? Pero pag naandun na, tapos na ang visa, kailangan umuwi, doon sila nag-overstaying. At lagpas na doon sa tinakda ng kanilang mga visa. So, ayan ay undocumented na yan. Yan ay subject na yan for mass deportation. Wala pa akong nabalitaan na Pilipino nag-illegal cross from Canada o from Mexico. I don't know, may meron pa isa-isa siguro, pero hindi ho tayo ganun. Ang karamihan sa atin ay take nung pumasok sa Amerika, legal na turista o legal na graduate student o legal na nagtatrabaho, may working visa. Pero pag naandun na, tapos na after 4 years, tapos na yung work per work agreement mo, dapat buwi ka na, turista, mga ilang araw, ilang ang hanggang ilan ba yung base ng visa ng ano mo, na kailan ka lumabas na sa Amerika, mag-overstaying ka na, tapos hindi naghanap na ng paraan na mag-stay kahit wala ng papel. Yun ay undocumented. So yun ay mass deportation yan. Pero meron kasing programa ang Amerika na kahit noon pang hindi pa si Donald Trump ang presidente at si Obama pa, meron ng tinatawag na denaturalization. Kasi ang naturalization is a process by which a foreign national becomes a citizen. Meron din tayong ganyan sa Pilipinas, may mga naturalized Filipinos. Ito yung mga foreigner na nakapangasawa ng Pilipina tapos nag-naturalize na. Okay, matagal na nakatira dito, naging resident na at nag-naturalize, naging Filipino citizen na. Meron din ganyan sa Amerika. Naturalized citizen yan. And karamihan sa mga Pilipino ay naturalized. Ang ibang mga Pilipino naman kasi doon, yung mga natural born, katulad ng anak ko, pinanganak sa Amerika, natural born yun. Pero yung mga hindi pinanganak sa Amerika na nag-migrate doon at nagkaroon ng green card, naging permanent resident, at tapos, kasi hindi ka naman automatic agad maging naturalized American citizen. Dadang ka muna sa permanent residency o yung green card. 5 taon kang ganyan. Afterwards, saka ka pwede na mag-apply for citizenship.
Marami yung ganyan. Ano ba yung denaturalization? Kasi may mga kaso na yung pag-acquire nila ng green card nila, kasi hindi naman automatic ang maging citizen yung pag-acquire nila ng green card nila ay fraudulent, hindi legal. Ah, so, o kaya ikaw ay naturalized, nag-commit ka ng krimen. Pwede yung ganon. So, meron na ganong klase na dahil hindi legal ang pagiging citizen mo, dumaan ka sa proseso, pero yung proseso yun ay fraudulent, ay ikaw ay pwedeng alisan ng citizenship. At noong 2020, bago matalo si Trump ni Biden, nagsimula na siyang magkaroon uli ng denaturalization process. Ngayong nanalo uli siya ngayon, sa mga lawang pagkakataon, talaga nangako na sila na ituturbocharge nila ang denaturalization process. Kasi maraming mga immigrants na naging green card holder nang hindi legal. Paano yun? Halimbawa, wala ka ng documentation, nagbayad ka ng mapapangasawa mo. Ang tawag doon ay hindi naman fixed and arranged marriage eh. Kasi ang fixed and arranged marriage, parang kultura yan. Katulad ng may mga kultura na yung mga magulang na nag-uusap, fixed marriages yon. Diba? Arranged marriage. Ito, nagbayad ka. Marami akong kilalang ganyan. Nagbayad. Hindi naman sagsiping, yung kasal, kunyari lang. Kasal talaga sila. Pero yung kasal ay hindi talaga because of love. It was never consummated. There's no sex. Minsan nga, gay pa yung binabayaran para mag-asawa. You know, hindi naman sila nagtatabi, walang anak. Dahil nga, pag nakuha na yung green card, after 5 years, yun na. Magdi-divorce na. Ganyan. Yan po ay fraudulent. Ano ibig sabihin ng fraudulent? Illegal. Hindi ayon sa... So, dahil maraming Pilipinong ganyan, nanganganib din sila na ma-denaturalize. Ang mga Pilipino pa, madali pa man ding alamin yung mga ganyang kaso. Kasi malalaman naman sa record, abay, pumunta ka Amerika, nagpakasal ka, after 5 years, nag-divorce ka. Kung kailan naman naging permanent resident ka. Oh, hindi ba? Hmm. Alam na. So maraming nagagalit sa akin, nananakot daw ako. Hindi man ako nananakot. Ang sinasabi lang natin, paghandaan natin yan. Paghandaan natin, hindi lamang yung mga mass deportation ng mga undocumented na mga Pilipino sa Amerika na 300 to 400,000. Paghandaan din natin, pati yung mga naturalized citizen na mapapatunayan na na sila ay fraudulent yung pagkakakuha ng kanilang dokumento, nagbayad. At siyempre, yung mga naturalized na doon, at tapos nag-commit ng crime, pwede rin silang ipabalik sa Pilipinas, alisan. Hindi naman ganun automatic. Ha? Alam naman natin ang Amerika, kahit nagbabantayan sa Trump na mass deportation ng undocumented at ng mga fraudulently acquired citizenship, hindi naman agad-agad yan ay meron pang due process. So pwede kang, kung nandun ka, gusto mo mag-take ng risk, edi maghanap ka ng abogado ngayon pa lang, naghahanda ka na dapat. Ganun lang yun. Okay. Ang isa pang ikinatuwa natin, ipinagbunyi last week, yung pagkakapasa ng dalawang batas, yung Republic Act 12064 at Republic Act 12065, na pinirmahan ni Pangulong Marcos. Yung Republic Act 12065, ito yung Archipelagic Sea Lanes Act. Ito yung itinalaga ng batas. Ano yun? Kasi di ba tayo archipelago? So sa loob may mga daanan ng barko. Yung Archipelagic Sea Lanes Act, itinatag yung mga rules and regulations kung paano ang tamang pagdaan ng mga foreign vessels sa loob ng Pilipinas. So, nire-regulate na yon. Meron ng mga pamantayan, may mga obligasyon ang mga barko na dumadaan, ano yung mga proseso. So, yon, maganda yon. Sapagkat hindi na, marami tayong minsang nakikita na mga foreign vessels na basta lang papasok sa Pilipinas, hindi natin alam, internal waters na natin yon, di ba? Kunyari baka naliligaw lang. Ngayon, meron nilagay na yung ganong klase ng uh, proteksyon. Pero mas maganda yung RA 12064. Sapagkat yung Republic Act 12064, inilatag na nito yung ating Philippine Maritime Zones ayon sa alinsunod sa UNCLOS at alinsunod doon sa desisyon ng arbitral
tribunal sa The Hague na ipinalo natin. So itinatag nito ano yung mga internal waters natin, ano yung mga exclusive economic zone, ano yung confidential shelf. So iminapa na yun. Para klaro na nasaan hanggang ang ating exclusive economic zone, hanggang saan ang ating sovereign waters. Okay? Ganon. So, siyempre, nakakatuwa ito kasi inilagay na natin sa batas eh. Ang problema, ang China. um, Problema naman lagi ang China, di ba? Pinabanatan na naman nila tayo. Yun daw, labag sa batas ng UNCLOS sapagkat hindi naman daw na et cetera, et cetera. Nilalabag daw natin sapagkat pati daw yung kanilang sovereign waters ay pinasok natin. Alam mo, ang China, nakakainis na, di ba, pakinggan? Para sa paulit-ulit na. Ilan ang nagsasabi na hindi tama ang interpretasyon nila. Mismong tribunal na ang nagsabi. Ang China kasi, tinutolerate natin. Na parang sila nagsasabi na tinutolerate ng iba, lalo na yung mga diehard Duterte supporters, di ba? Yung mga DDS na matatalino naman. Hindi natin kung bakit pinagpipilitan na may karapatan ng China sa internal waters natin, di ba? Or even yung exclusive economic zone natin, inaangkin niyang internal waters niya. Di ba? Na malinaw naman sa UNCLOS, nung pumirma ang China doon sa UNCLOS, ay sumurrender na siya doon sa procedure na tinalaga. Di ba? At tayo, wala naman tayong inaangking hindi para sa atin eh. Hindi sinusunod natin ang UNCLOS at ang interpretasyon nito ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Yun ang inilagay sa mapa. Ngayon, ang isa naman ngayong issue dito, sapagkat may nagsasabi, pinamigay daw natin yung bahagi ng Scarborough na dati inaangkin natin. Ako malinaw naman sa akin yun eh. Hindi naman tayo pwedeng mag-angkin ng hindi atin kung ayon sa UNCLOS. Kung ayon sa UNCLOS, hindi atin, huwag nating angkinin. Kasi pinapahina lang natin nun ang ating claims. Di ba? Kung ang resulta ng RA 12064 ay mga na-identify na mga lugar na dati nating inaangking atin, hindi pala sa atin, ay hindi sa atin yan. Ganun tayo ka-fair. Marami akong narinig ng mga ingay na sinurrender na daw, galit na galit, bakit daw ganyan, ganyan, ganyan. Kung nagkiklaim tayo na hindi naman atin, tapos inaangkin natin, parang ano bang pinagkaiba natin sa China? Hindi ba? Pahihinain lang natin ang ating claims. Kung sa isang banda, nagreklamo tayo na ang China may inaangking hindi naman kanila at exclusive economic zone natin, pero tayo naman ito, may inaangkin na hindi naman dapat sa atin ayon sa UNCLOS. Yung pala sa Vietnam yan, o sa Malaysia yan, o sa China din pala. We have to practice what we preach. Hindi yan pag susurrender ng territory. Kung ayaw naman sa UNCLOS, ay hindi pwede. Sabagat yun namang mga bato doon, lulubog lilitaw. Hindi naman permanent. Paano naman yan makapag-generate ng exclusive economic zone? Paano yan maging parte ng ating internal territory? Hindi ba? Kung wala namang wala namang habitation. Kasi ang UNCLOS malinaw, kapag may isla ka at lulubog lilitaw yun, lulubog lilitaw, wala namang, di naman makasustain ng buhay, ay hindi yun pwedeng maging bahagi ng teritoryo ng isang bansa. Kung sakop siya ng iisi mo, di iisi yun. Kung sakop siya ng internal waters mo, bahagi yun. Pero kung yun ay malayo, at yun ay up and down, up and down, up and down, unang-una, hindi mo pwedeng angkinin yun na bahagi ng teritoryo mo kung labas na. Pwedeng angkinin mo bahagi ng iisi mo kung sa loob ng iisi. At kung bahagi ng teritoryo mo, hindi rin siya pwedeng makapag-generate ng EEC. Example, Hawaii. Ang Hawaii ang layo-layo sa Amerika, hindi ba? Pero dahil ang Hawaii teritoryo ng Amerika at ito ay talagang inhabited naman, kita nyo naman. Aba, ay nag-generate din siya ng 200 nautical miles sa exclusive economic zone sa paligid ng Hawaiian Islands. Ngayon, yung pagitan noon at saka yung papuntang California, international waters yun. Hindi pwedeng sabihin ng ng Amerika na mula sa California papuntang Hawaii kanila. Exactly ganyan ang prinsipyong ginagawa ng China ngayon. Granted na merong isang isla dito sa nalabas na ng EEC natin. Na may isang isla na inhabited malayo sa China. Kung yan ay labas na ng 200 nautical miles niya, mag-generate siya ng EEC sa sarili niya.
for China. Pero kung wala namang nakatira, di ba? At klaro naman sa rulang UNCLOS, kahit ka pa magtayo dyan ng mga isla, ang artificial na isla doesn't count. Kung yung isang isla na inhabited, gagawin mong inhabited na, pero artificially, hindi rin nagka-count. Ewan ko ba kung bakit may mga Chinese, ganyan, at may mga Pilipinong kinukonsinti yun. Di ba? Uh, anyway. Anyway. So, punta na po tayo doon. Sa maganda tong RA 12064 na ito. So, pinapakita natin sa Community of Nations. Sabi ng Pangulong Marcos, na tayo sumusunod. Pinapangatawanan natin ang ating legitimate claims sa alinsunod sa international law at sa ginawad sa ating karapatan bilang isang malayang bansa na dinesisyonan ng Permanent Court of Arbitration. Diba? Anyway, eto na tayo sa star of the show. Yung pag-appear ni President Rodrigo Duterte, dating President Rodrigo Duterte sa Quadcom. Dati kasi sa Senado siya nag-appear. Malaking pagkakaiba ang nakita natin. Kasi doon sa Senado, kita mo, para baga siyang hometown advantage, di ba? Parang inayaan siya ng mga senador na mag-dominate ng diskusyon at mura siya ng mura kaliwat kanan, di ba? At parang obsequious yung mga senador maliban kay Senadora Risa Ontiveros. Parang disappointing yung performance sa mga senador. Tapos naandun pa yung si Senator Bato de la Rosa na pinagtatanggol pa si dating Pangulong Duterte. You know, parang nawala yung kredibilidad ng Senado. Pero kung makita mo yung nangyari sa Quadcom na naandun si dating Pangulong Duterte. By the way, sidebar lang umatin doon si Vice President Sara Duterte. Sabi tuloy ng iba, may panahon naman pala siyang pumunta ng Quadcom ng House Committee. At hindi siya nag-appear doon sa mga hearing ng budget niya. Tapos ngayon siya magngangaw na kulang ang binigay. Hindi ba? Parang, teka mo, ano ba yan? uh, Parang uh, nung naandun siya sa House of Representatives, uh, hindi niya pinaliwanag. Tapos ngayon, sabi siya, may mga mawawalan ng trabaho. Anyway, beside the point. Beside the point. Okay. So, nakita natin yung punto natin ngayon tungkol nga doon sa pag-apil ni ni Pangulong Duterte sa uh, Quadcom. Kitang-kita natin yung pagkakaiba. Unang-una, hindi na siya nagmumura. Pangalawa, talaga sinusopla siya ng mga congressman. Nandun yung paggalang, pero sinusopla siya. And there were many times that he was forced to be on the well, parang hindi wasn't in control of the whole thing. Kasi hindi naman siya hindi siya pinabayaan na maging ganon ng mga congressman. At maraming pagkakataon na talagang kung saan na corner siya, nasukol siya. Okay? Ang magandang ginawa ni Pangulong nang nangyari sa Quadcom, muli niyang inamin na siya ang may responsibilidad sa lahat na nangyaring legal o illegal man kaugnay ng war on drugs. Under oath, inamin niya. Pangalawa, sa unang pagkakataon, binanggit niya na willing siyang humarap sa ICC. In fact, sinabi pa niya, punta kayo dito. So, hindi lamang yung siya ipupunta sa abroad para harapin ng ICC. Even they can come, sabi niya. And that is under oath. Diba? So, malinaw na may mga dalawang, nakita pa rin natin ng dating Pangulong Duterte, although hindi na siya masyadong nagmumura, doon pa rin yung kanyang bravado. Pero, in my honest opinion, he was really basically diminished, greatly diminished by what happened. Parang nawalan siya ng, alam mo na ah, yung, yung dating sineselebrate na angas ng mga DDS, nabawasan. In fact, natatawa nga ako dito sa mga DDS
Yung mga meme nila, parang ang sinasabi nila, wala daw nagawa ang mga congressman. Yan daw, that's my president. Ang galing-galing. Pero sabi ko, nasaan kaya? Doon yung walang nagawa ang mga congressman. Unang-una, na-affirm yung pag-amin niya. Pangalawa, nabanggit niya na nakilinalan niya na may jurisdiction sa kanya ang ICC at gusto niyang imbestigan siya. Pangatlo, marami siyang mga inconsistencies na lumabas. Like, for example, sabi niya wala siyang pera para pumunta sa mga hearings, di ba? Pagkatapos nung siya ay ini-interpellate ni Congressman Gutierrez yata yon, sinabi sa kanya na maraming mga pulis ang mga actually nalagay sa alanganin because of the war on drugs. Sumusunod lang naman siya sa instruction nyo, Mr. President. Diba parang ganon? Ang order nyo ganito, sumali sa ngayon, sila ay nasuspindi, sila ay nakasuhan, ang iba nakakulong, yung iba pa nga namatay na. Diba? In the process of following your orders. But they haven't received any benefits. Diba? Kasi di ba tandaan nyo nung panahon ni Duterte, sinabi niya, ako ang bahala sa inyo. Kung kayo ay may mangyari dyan, ay sagot ko yan. Eh, puro naman pala brabado yun. Wala naman binigay na pera. Tapos sinabi niya, oh sige, I'm willing to give 1 million. Sabi niya, parang sabi ko, teka, 1 million? Akala ko wala siyang pera. Saan niya kukunin yun? Diba? Pangalawa. So ngayon, itong mga DDS na mga bulag, sabi ang galing-galing, galing-galing, di ba? Parang, saan na magaling doon? Aber? Pinaglaruan daw niya ang mga congressman. Pinasayaw niya sa palad niya. Parang, saan doon? Saan banda? Iba ba yung napanood kong hearing? Eto pa. Ang isa pang nakakatawa, sabi niya, di ba, na pinakita ni Senator Trillanes yung, di umano mga aligasyon ng mga bank transactions sa milyon-milyon. Hindi lamang ni Pangulong Duterte, kundi ng kanyang mga anak, pati ng kanyang common law spouse. Parang, di ba? Na milyon, na regular na pinapasok, para amount. Na nakakapagtaka nga naman. So kung totoo ito, parang there's something there. Uh, di ba sabi niya, kapag ako ay mapatunayan, I'm willing to resign. Sabi ko, teka, saan siya mag-resign? Eh, hindi naman na siya presidente. Hindi ba? Parang, di ba? Parang, I felt na parang wala nang masyadong kinang. Uh, and he continued to, under oath, say things that can further implicate him. And his actions were really terrible. Yung inambahan niya si Laila de Lima, di ba? At pagkatapos yung aktong tatapunan niya, babatuhin niya ng mikropono si Senator Trillanes. Yung, alam mo, ako kasi ganito, kung talagang wala ka naman tinatago, di ba? Kung alam mo na wala kang ginawang kasalanan, ako mismo sasabihin ko pag ako yung kinakusa na meron akong mga bank deposit, buksan natin, sige, mag-waiver na nga ako. Diba, antimano, ako mismo sasabi ngayon na, buksan nyo yan. Hindi tayo ngayon, pipirma ako, mag-break tayo, at kahit pa ilang oras yan, sabihin sa mga bangko na magpadala ng authorization. Tingnan. Diba? Ay siya, mag-condition pa, diba? Ah, pipirma ako ng waiver, pero sampalin ko muna si Senator Trillanes. Ay, sabi naman Trillanes, sige, sampalin mo ko, okay lang. Basta mag-waiver ka. O hindi naman niya tinuloy, di ba? Parang, at ngayon, mayroon narinig ako, marami naman siyang kondisyon na sinasabi na kailangan lahat mag-waiver. Eh, ba't mag-waiver lahat? Di ba? Wala namang, yung iba, wala namang mga kaso. Eh siya, may akusasyon, di umano. Hindi ba dapat ako kasi kahit kayo mismo, kung talagang alam niyo na wala kayong ginagawa, hindi ba kayo mismo dadalhin mo yung tao, sige, tingnan natin yung deposit ko sa bangko kung meron akong ganyan, para mapahiya yung tao. The best defense is truth. Diba? Tapos ngayon, nabalitaan natin na balak daw magdemanda ni Pangulong Duterte kay Trillanes. Abay, nalimutan ni ito ay isa pa tong kapalpakan, di ba? Alam naman ni dating Pangulo Duterte na public figure siya. Bilang dating presidente, he is a public figure. And under the rules of libel, uh, if you're a public figure, there is no longer a presumption of malice. Kasi sa libel law, a statement is presumed to be malicious if it is libelous.
So, kailangan ang akusado ang nagpo-prove na wala siyang malis. Pero pag ang, kasi alam ko yan kasi nagdemanda ako ng libel. Eh ako daw ay public celebrity. Diba? Kaya natalo ako sa fiscal pa lang, dismiss na. Di ba? Masama sa loob ko na ganun pala yung pag celebrity. Price of you have to pay. Kahit ka inuupakan at kung ano nang tinatawag sa'yo, kailangan patunayan mo muna may malis yung tao. Baligtad po, yung pong nagdademanda, ang kailangan mag-prove na may malis. Kailangan patunayan ng mga Duterte na nagsisinungaling at walang ibang intensyon kundi manira si Senator Trillanes. Para mapatunayan yan. Ibig sabihin, patunayan mong mali ang kanyang akusasyon, hindi totoo. Ay, hindi kailangan mong buksan ngayon ang iyong record sa bangko. Diba? Yung ayaw niyang gawin, ayaw niyang pumirma ng waiver, mapipilitan siyang buksan. So, checkmate. Di ba? Ngayon, sinasabi niya sa likod daw ni Trillanes si Presidente Marcos, di ba? Well, it's an interesting world called politics. Usapang politika. So hanggang yan na lang muna tayo. Doon muli, uh, yung mga tao na kasalukuyan ay nakakaranas ng bagyo. Ang mga dasal namin ay sa inyo na sana ay malagpasan natin ito lahat. At doon sa mga dadaanan pa, maganda na po. At ay bayong ingat at doon sa mga nasalanta ay sana po ay makabangon tayo. At matuto tayo. Maggawa na tayo ng mga pagkilos para yung mga susunod na bagyo maiwasan na natin. Hindi yung mismong bagyo, kundi maiwasan na natin yung mga uh, trahedya na maaring nangyayari. O sige, sana nakapagturo sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago ko mga patunay sa buhay, lalo sa usapang political. Dahil sabi sa kanang sal, teach mind, touch hearts, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Kita-kita ulit tayo next week dito sa Usapang Politika at huwag niyo pong kalimutan ang punto de vista bukas ulit, Lunes hanggang Biyernes, mga alas 7:30 sa Rise and Shine Pilipinas, pagkatapos po ng segment ng Balitang Pambansa sa PTV4. Video streaming po yan. Hanapin niyo lang PTV4. Click niyo yung live ko. Okay? Sige. Ingat po tayo lagi. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Ano mo lasal? Magandang umaga, araw, gabi, sa anuman sa nasa man kayo lugar sa mundo sa Pilipinas. Alam ko sa ibang tao hindi maganda. Ganun pa man palakasin natin ang ating dasal at sana'y malusutan natin lahat ng pagsubok sa buhay kasama ang mga unos sa paglaw. Bye for now. Ingat po.